kahapon na sa ay magpapatupad sa ehekutibo, mga tanggapan po sa executive ng 4-day work week maliban doon sa mga emergency and law enforcement agencies natin. Sa pribadong sektor kaya kailan, 'di ba? Kunin nga natin kasi itong grupo na ito, mga nag-aaral ito ng sistema para sa mga manggagawa, Ang Trade Union Congress of the Philippines, si Carlos Miguel Oñate, tagapagsalita po ng TUCP. Magandang umaga, Sir Carlos. Good morning. Ay, magandang umaga po, Double Weng. Magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay. Okay, doon sa nakaraan nating 4-day work week na nagpatupad, naging effective ba sa sistema ng Pilipinas ang ganitong parang papamaraan ng employment? Ang tingin po lagi ng TUCP based on our experience po talaga is that the 4-day work week is not one size fits all po. So lagi po itong nakadepende dun sa circumstance ng enterprise, kaya lagi namin binabanggit na hindi ito pwedeng gawing mandatory as opposed dun sa pamahalaan, dahil ito po ay laging dapat subject ng labor at ng management na malinaw na usapan at kasunduan, at meron din siyang binabagayan ng mga industriya. Unfortunately, hindi siya pwede sa mga labor-intensive industries like manufacturing and construction, wherein kapag pinagtrabaho natin yung ating mga manggagawa ng higit 8 oras ng sunod-sunod, ay tumataas po yung kanilang tsansa ng disgrasya sa trabaho o kaya pagbaba ng kanilang productivity. Saang mga sektor pwede lang ang 4-day work week? Sa pribadong sektor? Sa pribado sektor, ang kadalasang gumagamit ng 4-day work week ay yung mga nasa office work, kasi usually ang ginagawa nila, yung iba ay ginagawang 4 days na physical, yung iba yung Friday nila ginagawa nilang work from home, yung iba naman ay talagang 4 days na work week pero 10 hours a day sa isang linggo. Sa gobyerno ba, sa gobyerno ba, okay ba yung 4-day work week? Kasi ganito ang senaryo. Okay, sa pribado, kung susundin nila sa mga industriya na pwede yung 4-day work week, tapos ang bakanteng araw nila, kunyari biyernes, tapos may kailangan silang gawin para sa gobyerno, puntahan. Pag 4-day work week ang gobyerno, sarado rin biyernes, wala silang mapupuntahan para ayusin yung mga papeles nila na sa gobyerno naman. Okay ba yan sa gobyerno? Sa pamahalaan ho, kasi may mga matagal na nag-4-day work week, although hindi executive yun. Both the Senado at yung House of Representatives ay naka 4-day work week. Ang critical lang para sa pamahalaan, dapat yung may frontline services, yan yung sinasabi nating pupuntahan ng ating mga kababayan, dapat hindi sila pwede dun sa 4-day work week. At yun din naman ang sinabi ng ating Pangulo. At saka idea ko yata, sabihin mo kung tama ako o mali ako. Halimbawa, sa tanggapan ng gobyerno, 4-day work week, magbabago ka lang ng day off ng iba. Para doon sa kabuuan na Monday to Friday, meron pa rin nakapwesto dapat na magsiservisyo sa publiko. Hindi, not on any day na mawawala na magtatao sa tindahan, ika nga. Pero magbabago lang, para bang magkakalat ka ng mga day off ng tao. So bukas to pa rin? make sure, yes, bukas pa rin ng Monday to Friday. Only that, ikakalat mo yung day off para lahat sila makapag 4-day work week. Diba? Pwedeng ganon. Tama po kayo, yan yung nakalagay sa existing na CSC regulations, yung tinatawag na work shifting, to ensure na hindi ho magsasara yung ating tanggapan ng gobyerno. Ako nga, mas gusto ko, Sabado, Linggo, may trabaho eh. Sana. Kahit ano yung tawag doon? Skeletal force. Diba? Skeleton force, Kasi oo. yan ang mga araw na bakante ang ating mga nasa pribado, mga manggagawa, di ba? Tama po kayo, no? Nakalagay din ho yun sa existing na CSC regulations, yung skeletal workforce. Although, yun nga, magbabago yung sirkumstansya kapag sa pribado sector, lalo ang iniisip din namin yung mga manggagawa natin na arawan, yung no work, no pay. Kasi medyo merong complications kapag once na nag-adapt ng 4-day work week. Kung halimbawa mag 4-day work week, ano yung magiging tama sa mga no work, no pay? Opo, yung mga no work, no pay kasi kadalasan kapag bigla silang unilateral na sinama sa 4-day work week, yung iba nagkakaroon ng diminution, nagkakaroon ng kabawasan doon sa kanilang benepisyo at sweldo, at nananatili pa ring debate dahil ang pananaw ng TUCP, kung magtrabaho ka ng higit 8 oras, halimbawa 10 oras sa loob ng 4 na araw dahil 4-day work week, kailangan yung 2 oras na yon na sobra ay dapat overtime pay. Pwede yun. O kung halimbawa, dahil 4-day work week, yung 2 oras mo na sobra. Isusuma total mo yon sa dulo, kwenta siya ng isang buong araw.
Yun yung nakalagay ho kasi sa existing na DOLE Labor Advisory way back 2004 pa nakasulat ay hindi ginagawang overtime pay yung 2 oras na sobra dun sa 8 oras. So, ano, Kaya yun yung nililibre isa lang? naming contention. Yung pangalawa naman ho ay yung usual na problema naman dun sa mga work from home kasi ina-advocate din yung work from home Yes, setup oo. kung saan yung ating mga manggagawa imbis na sa opisina ay sa bahay nagtatrabaho. Wala yung ibang nabibigyan na internet o Yes. utilities allowance man lang. So ang ending parang nakatipid si employer Employer. na hindi niya binuksan yung opisina, Oo. ang gumastos naman yung ating mga manggagawa. Na, Oo na, nga na, naman. na doble pag-gastos Na-doble nila. pa. Pero sandali, yung pong sabi nyo, yung 2 oras na sobra sa 8 oras sa isang araw, ano yan, kakailanganin ba yun ng batas para lang masunod? O pwede ng halimbawa department order ng DOLE. Kami po kahit department order mula sa Department of Labor and Employment na yung sobrang 2 oras ay dapat ho overtime pay. Kaya kami rin po ay nananawagan na kung sakaling mga enterprise na mag-a-adapt ng 4-day work week, kailangan hindi lamang sila basta magkonsultasyon sa kanilang manggagawa, kailangan magkaroon sila ng written agreement para yun ang isumiti sa Department of Labor and Employment para sa karampatang monitoring at kung sakaling may reklamo si manggagawa, mas madaling maaksyonan ng DOLE. Linawin ko lang, Sir Carlos, yung overtime pay na sobrang 2 oras sa bawat araw, sa 4 na araw mo ipapasok sa trabaho, pati po sa regular, kailangang OT din yun, samantalang may libre siyang 1 araw na wala sa opisina? Mag-iiba po yun doon sa mga regular na buwanan ang swelduhan. Okay. Yung malinaw. Magkakaiba ho ang treatment doon So, compare doon sa ating mga no work, no pay. pay. So doon tayo sa parang contractual or job order lang, yun ang sinasabi nyo na dapat yung 2 oras OT yun. Tama ho kayo kasi Oo. hamak mas marami ho yung arawan ng sweldo eh. Yes, totoo yan. Yung mga regular, pwede na i-offset na yun. Okay na yun. Friday, Offset. wala ka na. So bali magiging 3 araw ang day off Day mo. off mo. 'Di ba ang pahinga mo? Tama ho kayo doon sa mga regular ho, no? Yes. Yun nun, offset. Friday to Sunday, wala ho sila. Productivity-wise, Yan, yung pagiging produktibo ng manggagawa, obserbahan nyo ba kung nakakatulong yung 4-day work week coupled with the work from home scheme? Yun doon po sa usapin ng productivity, banggitin ko lang din ho, meron din ho tayo kasi mga manggagawa naman na 48 hours a week. Kung saan, kapag inadapt po nila yung 4-day work week, kung susumahin ho natin, magiging 12 oras sila kada araw. Binibigyan din lang din ho namin na kaya po isinet yung 8 oras na trabaho bilang isang karapatan at actually international standard way back 1900s dahil marami pong pag-aaral na nagsabi na yung 8 oras po talaga, yan yung pinaka-productive hours ng ating mga manggagawa. Kung sakali hong sumobra ng bahagya, ay maari naman ho yun, ngunit tinitake note lang din po namin, pagka sobra talagang extended beyond 8 hours, medyo mababa ho yung productivity. Sa Pagod usapin na yun naman ho nung Tama. work from home na arrangement, ito rin ho ay nakadepende dahil meron din ho tayong mga manggagawa na at first na gustong-gusto nila yung work from home kasi may better work-life balance pero in the end pag masyado na ring matagal ay na-realize nila na tila wala ng distinction yung Yes. kanilang work at life kaya ine-emphasize din namin na dapat may right to disconnect din Oo. lalo yung ating mga manggagawang work from home. Tsaka Kasi pag, ano daw, pag work from home, di sinasabing hindi mo nanihiwala yung trabaho mo sa buhay pamilya mo. Na nawawala lalo ng pahinga yung empleyado, di ba Sir Carlos? Kasi doble yung stress mo sa trabaho plus yung lahat ng tawag na kailangan ng anak mo habang kailangan mo maghanda ng baon nila, magluto sa maghapon kasi nasa bahay ka lang. Tama po kayo. Tapos hindi lang ho yung tawag ng anak o tawag ng kapamilya, yung boss tawag din ng tawag Yes. kasi sasabihin niya naka-work from home ka naman. So nawawala na yung 8 oras lang na trabaho o ano lang yung oras para sa trabaho. Ano ang ideal na, kunyari, yung tawag dito, 10 hours a day. Anong oras ang ideal na simula ng trabaho niyan? Alas 7, alas 8? Kasi pag uwi nila, gabing-gabi na. Gabing-gabi di ba? na. Tulog na yung mga bata din at ang asawa. Ano ang nakita niya epektibo? Doon ho sa mga industriya na naging epektibo itong 4-day work. Yes.
Mga existing ho na naka 4-day work week, kagaya ho, sabihin na natin sa pamahalaan, mga nasa 8 a.m. to 8 a.m. 7 p.m. yung 8 to 8 to 7. 7. work time. Ang sinasabi ng iba natin mga manggagawa, although gabi yung 7 p.m., parang Oo. sa kanila mas mainam sapagkat yung traffic ba pauwi, Bawas ka na. medyo bawas na. Pwede yun, Oo. pwede yun. So ano pang gagawin nyo? Paglagpas ng alas 5, anong pag-uusapan nyo? Pero at least, hindi, kailangan siguro natin linawin yung adjustment nito pati sa work hours kasi nasa crisis tayo, Sir Carlos eh. Hindi naman natin ini-expect na pangmatagalan ito. So kahit konting adjustment, para bang nung pandemic na napilitan tayo sa work from home scheme, so bumalik din naman tayo sa normal pagkatapos ng pandemic. Babalik din tayo sa normal, but for the meantime, kailangan natin talagang mailatag ito kasi magiging bagong sistema ito sa mga manggagawa natin, Sir Carlos. Tama po kayo. Kaya number 1 talaga para wala tayong yung gulo once na ini-implement to siya is that simulan talaga sa konsultasyon at magkaroon ng agreement dahil we expect naman na ito ay magiging temporary lamang na stopgap measure. And we hope na after mga 4 to 5 weeks, yung binanggit na mga estimate ng gulo sa Middle East ay bumalik din sa normal na 8 oras na trabaho. Paano pala pag ang isang empleyado ayaw niya? Kunyari magpapatupad sila ng ganitong setup. May karapatan Pero ayaw bang niya. manggagawa? Meron ba siyang sabihin na ayaw ko niyan eh? Oo, gusto ko sa dati kong sistema eh. According ho sa existing na DOLE Labor Advisory na way back pa, ang nakalagay ho doon ay kailangan ho ng yung employer either makipag-usap ho siya sa representante ng manggagawa kung saan yung nagrereklamong manggagawa sabihin niya na ayaw niya, dapat ma-express niya doon sa kanilang representative. O yung iba naman po ay sinasabi kung walang union na yan ho mas marami, pwede rin ho magpa-employee referendum. Ngunit naunawaan ho natin na kung yung nagrereklamo po ay isa lamang, kailangan niya kung kumbinsin yung iba rin niyang manggagawa para hindi i-adapt itong compressed work week na setup. Kung hindi naman po ay pwede naman siya mag-seek ng alternative arrangement doon po sa kanilang employer. Although naunawaan ho natin na dahil isa ho itong emergency ay kailangan may mga iba ring konsiderasyon, hindi lamang ho yung personal preference ang mag-figure in. Maliban dito sa sistema ng trabaho, work from home, 4-day work week, ano ang kailangan ng mga manggagawa sa ganitong panahon, Sir Carlos, na ang dami-daming alalahanin, taas ng bilihin, kapos ang sweldo, lalo na po't magtataasan ng presyo ng langis? Opo, no, yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ang lagi pong katambal niyan ay yung pagbaba ng purchasing power ng sweldo ng ating mga manggagawa. Kung kaya't kami po sa TUCP ay matagal na ring nananawagan at ngayon lalo namin pinalalakas. Kami po ay noon pa nananawagan na tanggalin na yung buwis dun sa presyong petrolyo at pati yung sa ating mga kuryente, yung value added tax na 12%, yung sa excise tax na 10 piso kada litro rin ang mababawas. Kami nagalak na isi-certify as urgent daw ng Pangulo yung kapangyarihan para bawasan yung excise tax. Ngunit lagi naming dinidiin na dapat to kaagad-agad ho ito. In the meantime, yung ating fuel subsidy rin ho para sa ating mga manggagawa sa transport sector. Pinag-usapan ho natin minimum wage. Kahapon lamang po ay pinakita ni Senator Sherwin Gatchalian yung ating mga tricycle driver kung magdi-deal do sa 80 pesos na diesel ay magiging below minimum na yung kanilang take-home pay, kaya kailangan din po yung fuel subsidy. Para naman po sa ating mga manggagawa, kami po ay nananawagan sa Kongreso na muling pag-isipan at pag-usapan yung legislated wage hike na naka-pending in both the Senate and the House, at sa Pangulo po na sana kahit utusan na lamang niya yung regional wage boards na magbigay na lamang ng emergency cost of living allowance. Yan Magkano po yun? ay mas magaan ho yan sa Magkano ating yung mga e-COLA? employers. Magkano yung e-COLA? Yung emergency cost of living allowance po, binabanggit namin dahil sinusulong namin yung 100 hanggang 200 pisong aumento sa sahod. Along those range din po, ngunit tandaan ho natin, mas magaan ho yung e-COLA sapagkat hindi ho ito magpipigure in sa computation ng overtime pay o ng retirement o ng ibang benepisyo. Talaga ho itong allowance lamang dahil tingin ho namin, malinaw naman sa ating lahat na talagang merong emergency. Okay, so e-COLA 100 pesos per day. Pero hindi lahat ng Yes, pa. kumpanya ang
ang tawag dito, ang mandated na magbigay ho niyan? Ganun May ba? Kasi yung exemption. iba. May exemption. Ang e-COLA po ay nabibigay sa pamamagitan din ho ng parang wage order, ngunit may mga existing exemptions po para dun sa tinatawag natin barangay micro-business enterprises. Alright, sige. Sir Carlos, maraming salamat po sa umagang ito. Thank you. Good morning. Salamat din po. Good morning po Good sa morning, inyo. sir. Thank you. Salamat ha. Si Ginoong Carlos Miguel Oñate, spokesperson Trade Union Congress of the Philippines. Lahat ng ito Hilingan, walang pinoprotektahan.